At ayan, meron daw pong isang whale o malaking investors ang nagsara ng kanilang Bitcoin short positions. Kasabay po yan ng matitinding market fluctuations. Kaya, ayan, ano nga bang ibig sabihin nito? At paano po makakaapekto ito sa presyo ni Bitcoin? Kaya, at syempre, bilang mga Pinoy crypto trader at investor, ano po ang dapat nating gawin o asahan dahil sa kaganapan na ito? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga bang ibig sabihin ng whale na nagsara ng kanilang Bitcoin short positions? Ayan, kapag sinabi po natin crypto whale, ito po ay isang napakayamang investor na meron pong holdings o control na libo-libong Bitcoin. Ayan, para po itong higante sa mundo ng crypto na kayang pagalawin ang market sa simpleng pagbili or pagbenta ng malaking halaga ng Bitcoin. Ngayon, short positions naman ay yan, ang short positions naman ay ito po yung isang uri ng trading kung saan ang isang trader ay pumupusta na bababa ang presyo ni Bitcoin. So kapag nag-short ka, ibig sabihin ay gusto mong kumita kapag bumagsak ang presyo ni Bitcoin. Pero kapag sinabing closest short position, yan, kung pag isasara mo yung short position, ibig sabihin ay hindi na po siya naniniwala na bababa pa ang presyo ni Bitcoin. Kaya ang kanyang ginawa ay sinara niya ang kanyang bukas na position or bukas na short position kay Bitcoin. At ito mismo ang ginawa ng isang malaking whale na tinatawag na hyper-liquid 50 times whale. Yan, tindi po niyan. Ngayon ay gaano po karami ang isinara niyang short position? Ayan, ayon po sa report, ang whale na ito ay nagsimulang isara ang kanyang 5,500 na Bitcoin short positions. Ayan, tama po, libo-libo at 500 Bitcoin. Laki po niyan. Para mas maintindihan po natin kung gaano kalaki yan, isipin mo na lang kung ang isang Bitcoin ay nasa $60,000. Ang halaga po ng 5,500 na Bitcoin ay nasa $330 million o mahigit 18.4 billion pesos. Yan, billion po. Para sa atin yan, grabe di po ba? At dahil dito ay nagkaroon ng malaking epekto ito sa market. Ayan. Ngayon ay paano po isinara ng whale ang kanyang short position? Hindi po ito basta-basta simpleng pagsara lamang. Ginawa niya ito gamit ang tinatawag na TWAP strategy or time weighted average price. Ayan. In simple terms, ang TWAP ay isa po itong paraan para unti-unti mong isara o bilhin ang isang malaking halaga sa loob ng ilang araw o oras para hindi ito biglang gumalaw ng malakas o hindi ito gaano makaapekto sa presyo. Ibig sabihin ay ayaw po niya na biglang tumaas ang presyo ni Bitcoin dahil sa laki ng kanyang bibilhin para isara ang short. Kaya dahan-dahan po niya itong ginawa. Ngayon ay ano po ang naging epekto nito sa presyo ni Bitcoin? Yan, dahil marami pong short positions ang isinara, natural na magkakaroon po ng upward pressure sa presyo ni Bitcoin. Kung dati ang presyo ni Bitcoin ay bumababa dahil maraming nag-short, ngayon ay tataas na ito kasi yung mga short positions ay kailangang bilhin pabalik itong si Bitcoin. Kaya kung mapapansin mo ay tumataas o nagiging volatile si Bitcoin or ang presyo ni Bitcoin sa mga oras na ginagawa ito ng whale. Ayon po sa mga analyst, ang presyo po ni Bitcoin ngayon ay gumagalaw mula sa X hanggang Z, kung saan ay ibig sabihin ay may malaking paggalaw o fluctuations dahil sa action ng whale na ito. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng ganitong galaw ng whale sa market? Dito po sa mundo ng crypto ay malaki ang epekto ng galaw ng mga whales. At bakit? Ito po kasi ay kapag ang mga malalaking players ay nagsimulang bumili o magsara ng short, nagkakaroon po ito ng sinyales o signal sa ibang traders na baka may malapit na pong mangyaring malaking galaw sa presyo. Kung ang isang whale na dating naniniwala na babagsak si Bitcoin ay ngayon nagsisimula ng sumuko sa shorting. At ito po ay maaring iniisip niya na aakyat na muli ang presyo ni Bitcoin. Kaya maraming traders at investors ang nagiging bullish o mas positibo ang pananaw sa future price ni Bitcoin dahil dito. Ngayon ay ano naman po ang historical na epekto kapag may whale activity? Ayan.
Base po sa history ng crypto, kapag may malalaking galaw ang whales, kadalasan po ay nagkakaroon ng biglaang pagtaas o pagbaba ng presyo. May mga pagkakataon dati na kapag may whale na nagbenta ng malaki, babagsak ng malaki ang presyo. At kapag may whale na bumili o nagsara ng short positions, tumaas naman bigla ang presyo. So, ang mga ganitong pangyayari ay mahalaga para sa ating mga retail investors kasi nagbibigay po ito ng clue kung saan papunta ang market. Ngayon ay bakit po mahalagang bantayan natin ang mga whales? Kung gusto mo pong maging successful sa crypto trading, kailangan mo pong bantayan ang galaw ng mga whales. At bakit? Kasi sila po yung may pinakamalaking epekto sa presyo. Isang galaw lang nila, pwedeng mabura ang gains mo o kaya magdala ng malaking profit depende po sa side mo ng market. Kaya maraming traders ang sumasabay sa on-chain analysis na siyang nagsusuri kung saan napupunta si Bitcoin or ang Bitcoin, papunta ba sa, kung ito ba ay papunta sa mga exchanges para ibenta o nilalabas papuntang cold wallet para itago. Ngayon ay ano naman po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Ayan. Kung ikaw po ay nagshort din kay Bitcoin, baka dapat mo na ring pag-isipan kung itutuloy mo pa o isasara mo na ang positions mo. Kung ikaw naman ay isang hodler o matagal ng investor, magandang balita ito kasi posible pong umakyat na ang presyo ni Bitcoin. At kung ikaw naman ay nag-aabang pa lang para pumasok, baka ito na po ang sinyales na hinihintay mo para bumili bago pa tumaas ang presyo ng todo. Pero tandaan, lagi pong may risk sa crypto, kaya aralin po natin ang galaw ng market bago po tayo mag-decide. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para sa akin ay malaking bagay kapag isang whale ang sumusuko sa short positions. Ibig sabihin ay baka malapit na tayong makakita ng bagong bull run o pag-akyat ng presyo. Pero kailangan din nating maging maingat kasi volatile pa rin ang market. Pwedeng may short term na pagtaas pero babagsak din agad. Kaya dapat ay balance po ang excitement at caution natin. At syempre, huwag po natin kakalimutan ang risk management. Huwag po nating ilagay lahat sa isang trade o laging may stop loss tayo para protektado ang ating puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.